Mga kwentong pambata. Ang mga kayamanan sa kuweba. Noong unang panahon sa isang maliit na isla sa karagatan ng Pasipiko, may dalawang magkaibigan, sina Casper at Falky. Magkasama silang dalawa at nabubuhay sa pangingisda. Talagang walang kapantay sa buong mundo ang pagkakaibigan nila. Uy, Casper! Malapit nang sumikat ang araw. Gumising ka na riyan. Bakit ba ang bilis matapos ng gabi? Dapat dinagdagan na lang ng 4 na oras. Alam mo kaibigan, 4 na oras na ang nakalipas nang magising ako. At nakahuli na rin ako para sa ngayong araw. Ngayon, pupunta na ako sa palengke. Sigurado ako maibebenta natin sa magandang halaga yung matabang isdang nahuli ko. Mahalaga ba talaga kung kulangin ka ng kaunting barya? Siyempre kahit isang kusing pa yan. Makikita mo, balang araw, makakahukay ako ng isang napakalaking kayamanan. Ay, tungkol na naman sa kayamanan. Sandali lang, kahapon nakaani ako ng malulutong at makakatas na mga letsugas at karot. Gusto mo sila na pang salad, kaya ipinagbalot kita pang tanghalian. Kasama ang espesyal kong nilagang mais at sabay tayong aalis. Kukuha kasi ako ng mga pako at tiles para ayusin yung bubong. Wala talagang tatalo sa'yo pagdating sa paghahalaman, pagluluto at pag-aayos dito sa buong isla. Pero ano pa man yang gusto mong gawin, gawin mo na kaagad. Gusto ko kasing maunahan yung iba pang mga mangingisda. Wala nang mas mabenta pa sa magandang sariwang isda kapag umaga. Mas mabenta ang ganito sa mga mamimili. Kaya sa ganitong paraan namuhay ang magkaibigan ng payapa at masaganang buhay. Si Falky, isang tuso at mapamaraang tao, ang bahala sa pangingisda at sa pagbebenta. Kumikita siya ng sapat para sa kanilang dalawa. At si Casper naman, na walang pakialam at ang tamad sa kanilang dalawa, ay masaya sa pagluluto at pagbabantay ng bahay, hardin at baka nila. Iisipin ng iba na nabubuhay sila ng payapa at kontentong buhay. Ang pagkakaroon ng kagustuhang magkaroon ng magandang buhay at magpursiging makamit ito ay isang magandang layunin sa buhay. Pero walang madaling paraan sa tagumpay. Walang kapayapaan sa pagiging gahaman. At madalas dadalhin ka nito sa mga delikadong daan. Oh, eto. Napakarami naman nito. Ngayon higit pa sa sapat ang pera natin para makabili ng magandang kariton at kabayo. Ayos! Ano bang nangyari sa'yo? Sabihin mo, paanong masaya ka na sa kariton at kabayo lang? Kung ganun, ano pa ba ang gusto mo? Mas mapapadali ang paghahakot natin sa mga paninda sa palengke gamit ang bagong kariton at malakas na kabayo. Matibay at malaki ang bangka natin. Ano pa bang kailangan nating mga mangingisda? Ano kaya kung isang malaking karwahe at isang malaking mansyon? Kung maglakbay sa buong mundo nang walang inaalalang kahit ano at magkaroon ng maraming ginto. Kung isang silid ng mga kayamanan. Ayan ka na naman, Falky. Saan ba natin magagamit ang mga kayamanan? May sapat na pera naman tayo pambili ng mga pangangailangan. Nakatira tayo rito sa magandang isla at ang mga tao ay nagpapahalaga sa pagkakaibigan at kapatiran kagaya natin. Bakit hindi pa rin yun sapat? Hindi pa rin ito sapat. Hindi lang ito ang dapat na meron ako. At hindi ko yun makukuha sa pangingisda lang. Kung ganun, ano pa ba ang magagawa natin sa islang to? Humanap ng nawawalang kayamanan? Yun na nga. Tama, ganun nga mismo ang dapat na mangyari. Paano tayo mabubuhay ng marangya sa islang to? Gaya nga ng sinabi mo, suswertehin tayo at pagkatapos ay isang malaking himala ang magbibigay sa atin ng yaman. Isang magarbong kayamanan na hindi pa natin nakikita kahit sa panaginip. Casper, nararamdaman ko na. Isang malakas na mahika ang sa wakas ay mangyayari sa mga buhay natin. Sa bawat pagdaan ng araw, talagang lalong naging determinado si Falky na mahanap ang palatandaan ng swerte. Ang himala para mahanap ang kayamanan. Wala na sa pangingisda ang puso niya, na dati niyang talento kung saan talaga siya magaling. Sa halip,
Inubos niya ang oras niya sa paggalugad sa bawat kuweba ng maliit na isla. Pero wala siyang nakita. At lalo pa siyang nahumaling sa paghahanap ng kayamanan. Nasaan? Nasaan kaya yun? Uy, nakabalik ka na. Saan ka ba galing buong araw? Nasaan na kaya yung kayamanang yun? Napuntahan ko na ang lahat ng kuweba sa isla. Nakatago kaya yun sa ilalim ng lupa? Sa langit? O sa ilalim ng tubig? Sa ilalim ng tubig! Tama, naghahanap ako sa mga maling lugar. Ano bang pinagsasabi mo, Falky? Naghahanap ako sa mga maling lugar. Sinong magtatago ng kayamanan sa mga kuweba? Nasa ilalim yun ng tubig. Siguro sa barko na nasira at lumubog sa ilalim ng dagat ng matagal na panahon. Lahat ng ginto at lahat ng kayamanan ay naroon pa rin. Nasa ilalim ng dagat. Sigurado ako roon. Ang kayamanan na naman, Falky. Alam mong napakalaki ng dagat. Mahigit ito sa daang-daang kilometro. Saan mo hahanapin ang barko, Falky? Kalimutan mo na ang iniisip mo. Sapat naman ang pera natin para mabuhay ng komportable. Narito naman ako na kaibigan mo. Hindi na natin kailangan ng kahit na ano. Hindi ako susuko, Casper. Lalo na ngayong alam ko na kung nasa ng kayamanan. Hahanapin ko yon, Falky. Hahanapin ko. Falky, sandali! Ngayon, sinimulan ni Falky ang paghahanap sa kayamanan araw at gabi. Hindi na sila magkasabay umuwi mula noon. Sa bangka na siya natutulog. Inihahagis ang lambat, hindi para sa isda, kundi para sa ginto. Mula nang huminto sa pangingisda at pagbebenta si Falky at hindi kayang kumilos ni Casper ng mag-isa, nagsimula nang maubos ang pera nila. Kinailangang ibenta ni Casper ang mga kabayo at baka nila para magkapera. Gumawa na rin ng iba't ibang trabaho si Casper gaya ng pagtitinda ng mga tanim niyang gulay at pagkumpuni ng mga sirang gamit. Kaya kahit papaano nakakaraos sila sa araw-araw. Pero ang lahat ng bagay na ito ay hindi napansin ni Falky dahil ang buong atensyon niya nitong mga huling araw ay nasa ginto. Isang araw noong nasa dagat siya, nakita ni Falky ang isang kakaibang maliit na bangka na papalapit. Isang kakaibang lalaki ang sakay nito. Ang bangka ay walang sagwan para makaandar. Nagtaka si Falky kung paano ito umaandar sa dagat. Lumapit ang bangka sa kanya at nagsalita ang lalaki. Hinahanap mo ang kayamanan. May isang barko. Isang malaking barko na naglayag sa dagat ilang daang taon na ang nakaraan. Ang barko ay puno ng kayamanan na higit pa sa nakita ng isang tao sa buong buhay niya. Pero pinalubog ito ng bagyo sa dagat sa walang hanggang katahimikan at kadiliman. Ang kayamanang yun ay sa akin. Sabihin mo nasaan ang barko. Hindi ganong kadali, Falky. Ang bagyo ang kumuha sa barko at ito rin ang magbabalik nito sa'yo ng isang araw lang. Magdadala ka ng kasama sa labas ng kuweba ng steel. Kung saan ka magpapalipas ng gabi sa bagyo ng nakahiga sa lupa. Hindi ka gagalaw, hindi ka magrereklamo. Susuungin mo ang bagyo at siguro magpapakita sa iyo ang kayamanan. Kailan ko ito gagawin? Magkakaroon ng malakas na bagyo bukas ng gabi. Dapat naroon ka bago lumubog ang araw. Nagmamadaling umuwi si Falky para makapaghanda sa susunod na gabi. Masaya niyang ibinalita ang lahat kay Casper. Pero syempre, hindi natuwa ang kaibigan sa mga sinabi niya. Falky, ang tanging pera at yaman na magdadala sa iyo ng mabuti ay yung pera na galing sa sarili nating hirap at pagod. Anumang kayamanan na kinakailangan ng bagyo para lang lumitaw, anumang kayamanan na pag-aari ng iba ay walang maidudulot na maganda sa atin. Itigil mo na ang kabaliwang ito, Falky. Tama na. Ikaw pa rin ang pinakamagaling na mangingisda at pinakatusong negosyante sa isla. Gusto mong sumuko na ako sa paghahanap ko ngayon? Kung kailan matutupad na yung matagal na nating pangarap? Kung kailan malapit na nating mahanap yung kayamanan? Hindi pwede. Sasama ka ba sa akin o hindi? Kasi kung hindi, ako na lang ang aalis. Siyempre sasama ako. Hindi kita iiwan mag-isa.
Pero kalimutan mo na tong walang kwenta, mapanganib at masamang paglalakbay. Makinig ka sa akin kahit ngayon lang. Kung ganun, kumuha tayo ng makakapal na lubid at… tama! Nasaan ang kariton? Kailangan natin yun para maakot lahat ng kayamanan natin! Hindi natin yun kayamanan, Falky. Nagsimulang maglakbay sina Falky at Casper at narating ang bato sa labas ng kuweba. Isang malakas na bagyo ang dumating noong gabing yun. Si Falky na determinadong mahanap ang kayamanan ay nanatili sa malakas na ulan. Patuloy na kinukumbinsi ni Casper ang kaibigan na tumigil na. Pero talagang hindi nakinig si Falky. Dumating ang bukang liwayway. Nanginginig si Falky sa lamig. Pagkahupa ng bagyo, nakita ni Falky ang isang malaking prosesyon ng mga kakaibang tao na naglalakad sa gitna ng makapal na ulap. Nilapitan nila si Falky at kahit natakot, matapang siyang nagtanong sa kanila. At sino ka naman? At nasaan ang kayamanan? Ako ang kapitan ng lumubog na barko at ito ang aking mga pasahero at mga tauhan. Nasa barko kami nang lumubog ito sa ilalim ng kuweba sa dagat. May isang araw ka para makuha ang mga kayamanan. At sa isang iglap, naglaho ang prosesyon gaya ng kung paano ito lumitaw. Si Casper na nakatayo lamang sa di kalayuan ay walang anumang nakita. Kaya hindi natin alam kung totoo ba ito o katang-isip lang ni Falky. Pero tumayo si Falky at nagmamadaling nagtungo sa kuweba. May isang araw lang tayo para mailabas sa mga kayamanan. Nasa ilalim ito ng tubig sa may kuweba. Pero masyadong malalim ang kuweba at mapanganib. Wag na, Falky! Bababa na ako. Higpitan mo ang hawak sa tali. Tinahak ni Falky ang mabatong daan ng kuweba at narating niya ang tubig sa ibaba. Nilusong niya ang loob at di nagtagal, nang may buong lakas, hinakot niya ang buong kahon. Pagkabukas nito, nakita niya na puno ito ng ginto. Casper! Nakita ko na! Nakita ko na! Ngayon bumalik ka na! Nahanap mo na! Hindi pwede. Siguradong marami pa rito. Isipin mo ang mga kayamanan na nasa pinakailalim. May isang buong araw pa tayo para makuha ang mga ito. Maghahanap pa ako uli. Falky, huwag mo nang ilagay sa panganib ang buhay mo kapalit ng mabilis na tagumpay, kapatid. Magtatrabaho tayo na maigi para tuparin ang mga pangarap mo. At iyon na ang huling narinig na balita kay Falky. Bumaba si Casper sa kuweba para hanapin ang kaibigan ng 3 magkakasunod na araw. Pero hindi niya ito nakita. Talagang nalungkot si Casper nang mawala ang pinakamahalaga niyang kayamanan, ang kaibigan niya. Hindi niya pinansin ang malaking kahon ng ginto na sinasabing natagpuan ni Falky. Pero ang patuloy na pagpupursige ni Casper ang nagturo sa kanya na umasa sa sarili niya. Hindi na siya ang dating tamad na lalaki. Ang pagsasaka at pag-aayos ng mga bahay at kagamitan ang nagbigay sa kanya ng ikabubuhay. Lumipas ang ilang taon, ikinasal si Casper at masayang namuhay kasama ang pamilya niya. Pero nalulungkot pa rin siya pag naaalala ang matalik na kaibigan. Hindi lang dahil nawala ito, pero dahil isinuko ni Falky ang pinakadakilang kayamanan ng pagkakaibigan at ipinagpalit sa kanyang kasakiman. Ang natutunan ko sa buhay ay maging masaya sa kung sino ka at maging kontento. Pahalagahan mo kung anong mayroon ka ngayon. Pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan ay ang tunay na kayamanan. Siyempre pwede kang mangarap ng mas masaya at mas magandang buhay. Pero dapat tuparin mo ito sa pamamagitan ng iyong talento at pagsisikap. Ang mundo ay may kakayahang tuparin ang pangarap ng kahit na sino. Pero hindi ganoong kalaki para sa kasakiman ng tao.